The Better News. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RHT. Naray si Mayan At Kisses Hubson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on. Nine, good morning Lakay! Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Nagiging car-centric sila because they're not yet, kumbaga, satisfied with our mass public transport system. Of course, lahat naman ng ginawa, kailangan mo munang daanan yung sakripisyo. Nung nagpatupad pa ang MMDA, walang nagreklamo. Maayos. Actually, nadamay lang kami sa NCAP issue na yan because ever since naman ang MMDA standalone, kapag ang taong bayan ay ma-satisfied at ma-feel yung convenience ng mass public transport, mas kukunti ang magdadala ng sasakyan. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Kinis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis
sulit ang glow up. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Deezer HD, match up on entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNVS. Trending and viral show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your Team-Up Makatao Awards for Media Excellence Best AM Radio News Program. Kasama sina Kyle Bulias at Yuel Reyes. DZRH Boom Balita. Boom Balita. Nagbabagang mga balita at sumasabog na mga expose. Naglalagablab na ulat ng mga mobile unit reporter. DZRH Boom Balita. Mainit, malaman, sagisag ng katotohanan. DZRH Boom Balita. Boom Balita. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao sa ulo ng ating mga balita. 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 Inflation rate ng Pilipinas posibleng sumirit sa halos 8% sa buwan ng Mayo ayon sa Bangko Sentral. Balita. Balita. Commission on Election tinablang alegasyong no election sa 2028 ni Senator Amy Marcos. Balita. Balita. 2 nasawing Army recruit sa Tarlac, heat stroke ang ikinamatay ayon sa Philippine Army. Balita. Balita. Visayas Grid isinailalim muli sa yellow alert ngayong araw. Balita. Balita. Habagat season, opisyal nang pumasok sa bansa ayon sa Pag-asa. Balita. Balita. At big time oil price rollback asahan sa susunod na linggo. Balita. Balita. Yan ho ang ulo ng mga balita ngayong araw ng Sabado dito po sa DZRH Boom Balita. Huling Sabado sa buwan ng Mayo. Sa pangalan ho ni Yuel Reyes, ako po ang inyong makakasama sa isang oras na balitaan. Ito ho si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita. Balita. Sa detalye ho ng ating mga balita. Posibleng tumaas ang inflation rate ng bansa ngayong buwan ng Mayo. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, may posibilidad na pumalo ang inflation rate sa pagitan ng 7.1% hanggang 7.9%. Ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang mataas na halaga ng bigas, gulay at karne. Gayon din ang paghina ng piso laban sa dolyar. Gayunman, bahagya naman umanong nabawasan ang epekto ng pagtaas dahil sa pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo kamakailan, mas murang presyo ng isda at bahagyang pagbaba ng singil sa kuryente. Noong Abril 2026, naitalang inflation rate sa 7.4%,
mas mataas kumpara sa target ng pamahalaan na 2 hanggang 4% lamang. Balita. Sa iba pa natin mga balita, maring itinanggi ni Pangulong Bongbong Marcos ang alegasyong isinusulong ng administrasyon ng charter change upang mapalawig ang termino ng mga kasalukuyang opisyal sa gobyerno. Sa panayam ng media kay PBBM sa Japan, sinabi ng Pangulo na ang naturang pahayag ay isang perpektong halimbawa ng fake news. Kasabay nito, pinayuhan niya ang kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos na suriing mabuti ang pinanggagalingan ng kanyang impormasyon. Nauna nang sinabi ni Senator Amy na may mga plano umano ang administrasyon at ilang kaalyado nito sa Kongreso na amyendahan ng 1987 o 1987 Constitution upang mapahaba ang termino ng mga incumbent officials hanggang sa taong 2031. Gayunman, iginiit ni Pangulong Marcos na wala siyang naging pag-uusap o anumang talakayan hinggil sa charter change. Sa kanyang social media post, gumanti naman si Senadora Amy at sinabing ang Pangulo umano ang nakatanggap ng maling impormasyon mula sa kanyang mga tauhan. Samantala, pinabulaanan din ng ilang senador ang alegasyon ng no election scenario at tinawag na propaganda ang naturang mga pahayag. Balita. At kaugnay ng balitang yan, walang legal na basehan ng no-el scenario sa ilalim ng kasalukuyang batas. Ito ang binigyang diin ni Commission on Election Spokesperson Attorney John Rex Laudianco kasunod ng ugong na target na no election sa 2028. Ayon kay Attorney Laudianco, wala sa batas ang binanggit ni Senator Amy Marcos ukol sa posibleng pagkansela ng susunod na pambansang halalan. Aniya, batay sa Section 7 at mga transitory provisions, obligadong isagawang halalan tuwing ika-6 na taon, partikular sa ikalawang Lunes ng buwan ng Mayo. Dagdag pa ng opisyal, nakasaad sa Article 6 na kailangan ng regular na botohan para sa mga miyembro ng Kongreso, kabilang ang Kamara de Representantes at ang Senado. Balita. 13 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, balik Pilipinas na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang 4 na araw na state visit sa Japan. Dumating si Marcos kasama si First Lady Liza Araneta Marcos at ang delegasyon alas 6 kagabi. Saan sinalubong ang tinatayang na $3.4 billion na investment pledges at financial support mula sa mga Japanese firm. Habang may karagdagan ding 56.3 billion pesos na halaga naman ng pamumuhunan na inaasahang lilikha ng mahigit sa 10,000 trabaho para sa mga Pilipino. Sa pulong ng Pangulo kina Emperor Naruhito at Empress Masako, gayon din kay Prime Minister Sanay Takaichi, napagkasunduan din ng dalawang bansa na itaas ang kanilang ugnayan tungo sa isang comprehensive strategic partnership. Ito'y para mapalawak ang kooperasyon sa larangan ng seguridad, depensa, kalakalan, enerhiya, artificial intelligence at space cooperation. Balita. Samantala, nanindigan si Pangulong Marcos na hindi siya kailanman nagdulot ng gulo o ingay sa politika sa bansa. Ito ang naging reaksyon ng Pangulo nang tanungin kung ano ang kanyang plano para mabawasan ang init ng politika ngayon sa Pilipinas. Ayon kay Marcos, ang tanging makakapagpakalma ng political heat ay ang mga tao ring nagpasiklab nito. Giit ng presidente, kailan may hindi siya nagpabagsak o nang atake ng sinuman at nagdeklara ng gyera sa anumang political group dahil ang tanging ginagawa lamang niya ay magtrabaho. Balita. Kaugnay ng balitang yan, mariing tinanggi ng Pangulo na pinag-iinitan at ginagawang target ng mga kasong kriminal ang mga senador sa majority bloc. Ayon kay Pangulong Marcos, ang mga kasong inihain laban sa ilang senador ay batay lamang sa naging resulta ng mga investigasyon at hindi sa kanilang political affiliations. Giit ng presidente, wala itong kinalaman sa mayorya o minorya sa kapulungan, kundi nakaangkla lamang sa ginawang pagsisiyasat ng Blue Ribbon Committee at mga ahensya ng pamahalaan. Kabilang sa mga kasapi ng majority bloc na nahaharap sa mga kaso ay sina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva na iniuugnay sa maanumalyang flood control scandal, Senator Rodante Marcoleta na kinasuhan naman ng plunder dahil sa undeclared campaign donations, at si Senator Bato de la Rosa na may arrest warrant mula sa International Criminal Court. Matatandang una nang inilutang ni Senator Amy Marcos ang impormasyong hinggil sa manoy ongoing na case build-ups
laban sa 13 majority senators. Balita. Balita. Samantala, pinabulaan na naman ni Pangulong Marcos ang ulat na may balak umano siyang sibakin sa pwesto si DILG Secretary John Vic Remulla. Ayon sa kanya, wala siyang ideya kung paano lumutang ang naturang chismis na ani ay posibleng nagmula sa taong nais makuhang posisyon ng DILG Secretary. Git ng Pangulo, ang tanging pagbabago sa kanyang gabinete ay ang pagkakatalaga kay dating Senator Francis Tolentino bilang DOLE Secretary matapos bumaba sa pwesto si Secretary Benny Laguesma. Una rito, sinabi ng Malacanang na nananatiling mataas ang tiwala ng presidente kay Remulla sa kabila ng mga pambabatikos na natanggap nito dahil sa mga inaccurate na public pronouncement hinggil sa puganteng si Zaldico. Boom! Balita! Boom! Balita! Umapela naman si DILG Secretary John Vic Remulla kay Senator Bato de la Rosa na sumuko na sa mga otoridad. Ayon kay Remulla, mas mainam kung susuko na lamang ang senador sa halip na magtago pa sa batas para hindi na lumala pa ang sitwasyon. Git ng kalihim, isa sa mga kinokonsidera nilang opsyon ang pag-aalok ng pabuya para sa pagkakadakip kay Senator Bato na aniyay nananatiling mailap matapos tumakas sa Senado noong May 14. Sa kabila nito, kumpiyansa si Remulla na madadakip ang senador lalo't ang may mga natatanggap silang lead hinggil sa posibleng kinaroroonan nito, dahilan kaya sinalakay ng PNP at NBI ang ilang hinihinalang hideout sa Metro Manila, Bulacan at Pampanga. Balita! Boom! Balita! Kaugnay ng balitang yan, wala pang namomonitor na anumang kumpirmadong sightings kay Senator De La Rosa ang Police Regional Office sa Davao Region. Ayon kay spokesperson Major Catherine De La Rey, sa ngayon ay hindi pa nila naiispata ng senador sa rehiyon subalit nagpapatuloy pa rin ang monitoring ng hanay. Samantala, nilinaw naman ni De La Rey na hindi sila nagsagawa ng search operation sa ancestral house ni De La Rosa. Diyan ho yan sa Santa Cruz, Davao del Sur, kasunod ng mga kumalat na litrato online kung saan makikita ang ilang polis na nakapwesto sa labas ng naturang property. Git ni De La Rey, binisita lamang nila ang nasabing ancestral house para sa on-site inspection sa pangunguna ni PRO Region 6 Chief Brigadier General Leon Victor Rosete. Binanggit din ni De La Rey na hindi pa sila nakatatanggap ng koordinasyon mula sa lead ng PNP office kaugnay na posibleng pag-alalay nila sa pagpapatupad ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Balita! Balita! Samantala, inaresto ng National Bureau of Investigation ang isang lalaki matapos magpanggap na may impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa NBI, modus umano ng suspect ang paggamit ng iba't ibang pagkakakilanlan at pagpapanggap bilang mataas na opisyal ng gobyerno. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na nahuli ang suspect matapos itong mag-alok ng impormasyon tungkol sa senador kapalit ng pera. Nang makapagbigay ng paunang halaga ang mga otoridad, muli umanong humingi ng karagdagang pera ang suspect dahilan upang mabunyag ang umano'y panloloko. Sa operasyon, nakakita rin umano ang mga otoridad ng illegal na droga sa pag-iingat ng suspect. Nahaharap ngayon ang lalaki sa reklamong estafa na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act of 2012 habang nagpapatuloy ang investigasyon sa iba pa niyang posibleng paglabag sa batas. Balita! Balita! Babalikan ho natin ang detalye ng iba pa nating mga balita makalipas lamang po ang ilang paalala. Pilipinas ang ating oras, 20 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon. Ang Oh, so good! Komeo so tanghon! So bagay sa bawat celebration! So easy, so dummy! Komeo so tanghon! Komea Sotanghon. So good. Sotanghon. Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! MX3, dito ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
amoy nakaka-joyful. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Mula Enero hanggang Nobyembre ng taong 2024, nakapagtala ng 81% na pagtaas sa kaso ng dengue dito sa Pilipinas. Mas mataas kumpara sa mga naitalang kaso noong mga nakalipas na taon. At nito lamang Pebrero, nagdeklara ang lokal na pamahalaan ng Quezon City ng dengue outbreak, batay na rin sa rekomendasyon ng kanilang City Health Department. Ang dengue ay isang viral infection na nakukuha mula sa kagat ng lamok na kung tawagin ay Aedes aegypti. Ilan sa mga maagang sintomas na dapat bantayan ay ang pagpalo ng temperatura sa 38 to 40 degrees Celsius sa loob ng 2 hanggang 7 araw, pananakit ng ulo, pagkahilo at pagsusuka. Ilan din sa mga distinctive na sintomas ng dengue ay ang pananakit sa likod ng mga mata. May ilan na nagkakaroon ng rashes at pananakit ng kalamnan at mga kasukasuan. Yung mga malalang sintomas ng dengue, nandiyan na yung pagkahilo, confusion, pagkalito, at yung iba nagkukumbulsyon sila dahil sa mataas na lagnat. Kapag masyado nang mababa yung platelet, halimbawa ng pasyente, nagdudugo yung ilong, minsan hindi lang yung ilong, sa plema, meron ding dugo, pagsusuka na may kasamang dugo, yung iba nahihirapang huminga, matinding pananakit ng tiyan at pamumutla or pagpapawis ng malamig. Upang labanan ang pagkalat ng dengue sa bansa, patuloy na ikinakampanya ng pamahalaan ang tinawag nitong 5S. Una, search and destroy. Linisin at takpan ang mga lalagyan at imbakan ng tubig na pwedeng pamugaran ng lamok. Ikalawa, self-protection measures. Magsuot ng pantalon at mga damit na may mahabang manggas. Gayun din ang pagpapahid ng insect repellent. Ikatlo, seek early consultation. Magpatingin sa doktor kung tumagal na ng 2 araw ang lagnat. Ika-4, support fogging. Makiisa sa inisyatiba ng pagpapausok upang puksain ang mga lamok. At panghuli, sustain hydration. Ugaling uminom ng tubig para hindi ma-dehydrate. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. 5:24 na ho ng hapon sa pagpapatuloy ho ng ating balitaan. Itutuloy na ng Senate Blue Ribbon Committee ang kanilang investigasyon sa flood control mess sa darating na June 4. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, pangungunahan ni Senator Rodante Marcoleta na siyang Vice Chair ng komite ang pagdinig sa Huwebes. Git ni Cayetano, bubuo ng subcommittee para sa flood control probe at maglalabas si Marcoleta ng notices sa araw ng Lunes para sa pagpapatuloy ng pagsisiyasat. Tiniyak naman ng Senate President na magiging patas ang investigasyon, lalo tulad aniya ng publiko ay nais din nilang lumabas ng buong katotohanan hinggil sa naturang kontrobersya. Boom Balita! Boom Balita! Samantala, labas po muna tayo ng ating himpilan. Tanggap po tayo ng report ang Marina may paglilinaw ukol sa penalty sa mga seafarer na may expired na dokumento on board. Alamin natin ang detalye mula kay RH9, Tina Nolasco. Tina. Nilinaw ng Maritime Industry Authority o Marina ang pagpataw ng parusa o penalty sa mga seafarer na may mga expired na dokumento habang on board sa mga international na barko. Sa ilalim ng Marina Advisory 2026-29, nilinaw ang guidelines sa pagpataw ng penalty batay sa mga umiiral na panuntunan. Ayon sa Marina, hindi papatawan ng penalty ang mga seafarer na may valid na Seafarers Identification and Record Book o SIRB at valid na Seafarers Record Book o SRB kahit expired na ang Seafarers Identity Document o SID ng mga ito. Hindi rin papatawan ng penalty ang mga may valid na SID at valid na SIRB at gayon din ang may valid man o walang SRB. At kung may expired na SID pero valid ang SIRB, dahil sapat na ang may valid na SIRB. Ngunit papatawan ng penalty ang mga seafarer na nasa international waters kung expired ang kanilang SIRB at expired ang SID.
Kahit valid ang SRB, expired naman ang SID at walang SIRB o SRB lamang ang dala dahil kailangan may valid na SIRB o kombinasyon ng valid na SIRB at nasabing ID. Matapos ang validation ng Marina, papayuhan ang lahat ng seafarers, shipping companies at manning agencies na sumunod sa mga panuntunan para maiwasan ang pagkakaroon ng penalty. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita! Boom! Balita! Maraming salamat, Tina. Samantala, kinumpirma ng Philippine Army na heat stroke ang dahilan ng pagkasawi ng dalawa nitong trainee. Ito ay batay mismo sa resulta ng medical certificate na inisyu ng attending physician ni na candidate soldiers John D. Lemosniro at si Jonel Flores. Base sa MedCert, nagkaroon ng mga biktima ng komplikasyon at encephalopathy o pamamaga ng kanilang utak dahil sa matinding init. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang Philippine Army sa pamilya ng dalawang nasawi habang sumasa ilalim sa training. Balita! Boom! Balita! Deklarado ulit ang yellow alert sa Visayas Grid ngayong araw ng Sabado. Ayon sa Department of Energy, nagsimula ito kaninang alas 5 ng hapon at tatanggal hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Pumalo na sa 2,454 megawatts ang peak demand sa grid, pero higit sa 2,500 megawatts lang ang available capacity nito. 13 planta ang nasa forced outage simula sa entrada nitong buwan ng Mayo, habang 12 naman ang nag-ooperate sa limitadong kapasidad. Dahilan na pagnipis ng kuryente ang unavailability ng ilang malalaking coal plant sa Visayas at ang mataas sa demand. Pero tiniyak ng ahensya na ginagawa nila ang lahat upang mapabilis ang restoration sa mga apektadong pasilidad. Balita! Boom! Balita! Sa iba pa nating mga balita, opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng habagat season ngayong araw ng Sabado, May 30. Ayon sa Weather Bureau, ang deklarasyon ay batay sa pag-iral ng Southwest Monsoon o habagat sa kanlurang bahagi ng Pilipinas at pagbuo ng isang tropical cyclone sa Philippine Sea. Isa sa mga senyales ng nalalapit na panahon ng tag-ulan, kaya asahan ang paminsan-minsang hanggang sa madalas na mga pag-ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa. Gayunpaman, maaari pa rin ang monsoon breaks o pansamantalang paghina ng habagat kung saan mababawasan o mawawala ang pag-ulan sa loob ng ilang araw o ilang linggo. Balita! Boom! Balita! Good news ho sa ating mga motorista, inaasahang magkakaroon ng malakihang tapyas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, posibleng pumalo ng 9 pesos hanggang 10 pesos ang rollback sa kada litro ng kerosene. Maaari naman maglaro sa 7 pesos hanggang 8 pesos ang mababawas sa presyo ng kada litro ng diesel at nasa 4 pesos naman sa kada litro ng gasolina. Ang naturang price adjustments ay bunsod na nagpapatuloy na usapang pangkapayapaan sa pagitan ng bansang Amerika at Iran. Gayunman, nilinaw ng DOE na batay pa lamang ito sa 4 na araw na kalakalan sa pandaigdigang merkado, kaya maaari pa itong magbago. Balita! Boom! Balita! Sa iba pa natin mga balita, 7 sa bawat 10 Pilipino ang pabor sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Octa Research Founder at President Professor Ranjit Rai, ito ang lumabas sa kanilang pinakahuling pag-aaral. Pero nilinaw ni Rai na ang suporta ng publiko ay hindi nangangahulugang pabor agad ang mga ito sa pagkondena sa pangalawang Pangulo, kundi sa pagsuporta sa isang maayos at patas sa proseso ng impeachment. Aniya, iba-iba ang pananaw ng mga Pilipino sa usapin at may mga naniniwalang mahalaga ang pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno, habang ang iba naman ay nais na mabigyan ng pagkakataon si VP Sara na maipaliwanag ang mga paratang laban sa kanya. Lumabas din sa pag-aaral na mataas ang kamalayan ng publiko sa impeachment process, kung saan 87% ng mga respondent ang nagsabing alam nila ang naturang proseso. Balita! Boom! Balita! Alas 5:30 na ho ng hapon, higit sa 42,000 balikbayan boxes mula sa mga OFW ang natenga sa Philippine ports matapos abandonahin ng mga cargo company. Sa panayam sa programang Special on Saturday sa DZRH, sinabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na kaya natenga ang mga box ay dahil hindi nagbabayad ng tamang bawi sa mga kumpanya. Pag tinignan nyo sa kanilang website, Ka Cesar,
kung bakit hindi nila na-deliver yung mga boxes. Nakalagay doon, pending in the Bureau of Customs. Kaya sa amin galit. Subalit ang katotohanan, pagdating dito ng mga containers na pinagkatiwala ng mga kababayan natin sa kanila, containers na naglalaban ng mga boxes, itong mga partners nila dito na forwarders or deconsolidators, hindi nagbayad ng buwis, hindi nila binayaran ng mga ports, yung port charges, hindi nila binayaran shipping cost, hindi nila binayaran ng Philippine Ports Authority. Wala silang binayaran, kaya ang tawag dito, inabandon na nila yung mga containers na naglalaman ng mga boxes. Ayon pa kay Nepomuceno, naipadala na nila ang 39,000 na mga natenggang kahon matapos pondohan ng Malacanang ang pag-deliver ng mga ito. Gayunpaman, tiniyak ng commissioner na papanagutin ang 11 cargo company na nagpabaya at nag-abandona sa mga balikbayan box na pinaghirapang ipadala ng ating mga kababayan mula sa ibayong dagat. Balita! Balita! Sa iba pa nating mga balita, mariing tinutulan ng China ang desisyon ng bansang Japan at Pilipinas na simula ng negosasyon kaugnay ng pagtatakda ng maritime boundary sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa pamahalaan ng China, illegal at walang bisa ang planong usapan tungkol sa paghahati ng Exclusive Economic Zone at Continental Shelf sa karagatang nasa pagitan nila. Matatandang inanunsyo ng Japan at Pilipinas ang pagsisimula ng formal na negosasyon para sa delimitasyon ng maritime boundary kasabay ng pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Tokyo at pakikipagpulong kay Japanese Prime Minister Sanai Takaichi. Mariing iginiit ng Beijing na mayroon itong eksklusibong karapatan sa Exclusive Economic Zone at Continental Shelf sa mga karagatang nasa silangan ng Taiwan. Balita! Balita! Alas 5:33 ng hapon, muling ipatutupad ng Department of Labor and Employment ang regular na 5 araw na work week simula sa araw ng Lunes, June 1. Ito ay matapos silagdaan ni Labor Secretary Francis Tolentino ang memorandum na nagbabalik sa dating schedule ng trabaho para sa lahat ng tanggapan, regional offices at attached agencies ng departamento. Layo nito na ipahinto na ang compressed work week na ipinatupad alinsunod sa Memorandum Circular No. 114 ng Office of the President bilang bahagi ng mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya. Ayon sa DOLE, bagamat naging epektibo ang compressed work week na kinakailangan ng ibalik ang regular na schedule upang mas mapahusay ang serbisyo publiko at maisakatuparan ang mandato ng ahensya sa larangan ng labor standards at social protection. Sa kabila ng pagbabalik sa 5 araw na trabaho, tiniyak ng DOLE na magpapatuloy ang pagpapatupad ng mga programang naglalayo na makatipid sa enerhiya sa lahat ng kanilang operasyon. Balita! Balita! Samantala, kakaunti lamang ang mga aktibong labor inspectors ngayon sa bansa at hindi kakayaning ma-monitor na nasusunod ang labor standards ng mga kumpanya. Sa panayam ho sa programang Special on Saturday sa DZRH, sinabi ni Secretary Francis Tolentino na nasa 477 lamang ang mga inspector nila sa buong bansa. Narito ang tinig ni Secretary Francis Tolentino. Pero yung talagang kumikilos dito, yung nasa field, ay umaabot lang ng 477. So paano mo isa sa katuparan yung trabaho ng labor inspection sa ngayon sa Article 128 ng Labor Code? Titingnan mo na siguradong merong first aid training yung mga kumpanya, sisiguraduhin mo na tama yung kanilang ginagalawang work environment, sisiguraduhin mo na yung sa construction may safety belt, sisiguraduhin mo na tama yung barracks. Kakaunti talaga, hindi kakayanin. Kaya naman, nais si Tolentino na makapag-train pa ang TESDA ng mga batang inspector na makatutuwang nila para sa mas epektibo at mas mabilis na pagsusuri sa working conditions ng mga manggagawa. Narito muli si Secretary Tolentino. Kasi meron din silang healthcare training, caregiving training, meron silang alam sa construction. So sabi ko, kung makaka-provide kayo from the TESDA side ng skilled na itetrain din na mga 200 na kabataan, ay malaking dagdag yon sa hanay ng labor inspector, sasanayin na lang namin. So nangako siya, napag-usapan namin ng ganon. So from the TESDA side, na bahagi din ng DOLE family, ay makakakuha kami ng 200 na kabataan na aming sasanayin na maging labor inspectors. Balita! Balita!
Samantala, target ng Department of Labor and Employment na mag-deploy ng 240,000 na mga tupad worker para tumulong sa pagsasaayos sa mga classroom sa 5,000 paaralan sa buong bansa simula yan sa June 1. Sa panayam ng programang Special on Saturday, sinabi ni Secretary Francis Tolentino na kasabay ito ng Brigada Eskwela na paghahanda para sa nalalapit na pasukan. Ang target po namin initially ay 5,000 eskwelahan sa buong Pilipinas. 239,891 classrooms. Ganong kalawak po yun. So, simultaneous po ito sa darating na Lunes. So, meron tayong 240,000 beneficiaries na mabibigyan ng pansamantalang trabaho habang hinahanda po yung ating mga silid paaralan. Kasama sa pinalawak na tupad program sa mga eskwelahan ang pagpipintura, paglilinis, pagsasaayos sa mga pasilidad at iba pang maintenance work, katuwang ang Parent-Teacher Associations. Ayon pa kay Tolentino, ang naturang hakbang ay pagpapasigla na rin ng lokal na ekonomiya at pagpapalakas sa Brigada Eskwela. Balita! Balita! Sa iba pa natin mga balita, nasa maayos ang kondisyon ng 38 Pilipinong isinailalim sa quarantine sa bansang Netherlands dahil sa hantavirus outbreak sa MV Hondius. Ayon kay Department of Health Undersecretary Albert Domingo, wala ni isa sa mga Pinoy ang nahawaan ng sakit. Tatagal hanggang sa kalagitnaan ng Hunyo ang 6 na linggong quarantine ng mga tripulante. Samantala, may ilang crew members na magpapatuloy sa trabaho matapos ang kanilang quarantine, habang ang iba ay posible umanong magpa-repatriate. Balita! Balita! Yan na po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa DZRH Boom Balita. Sa ating hong pagbabalik, babalikan naman natin ang mga pinakamalalaking balita nitong nagdaang linggo. Pilipinas ang ating oras, alas 5:38 ng hapon. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Oh, so good! Komeo so tanghon! So bagay sa bawat selebrasyon. So easy, so dami! Komeo so tanghon! Komea Sotanghon. So good. Sotanghon. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride! All you need is pride! ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsaya!
Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Pilipinas ang ating oras, alas 5:41 ng hapon. Nagbabalik ho ang programang DZRH Bumbalita. Ako pa rin ang inyong nakakasama. Ito ho si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita! Boom! Balita! Bago lamang ho sa ating DZRH Bumbalita Rewind, makibalita muna tayo sa ating Weather Bureau sa DOST Pag-asa. Sapagkat ito hong binabantayan nating bagyo na si Bagyong Domeng, lalo pa pong lumakas at kasalukuyan ng nasa typhoon category. Makibalita tayo sa Pag-asa. Nasa ating linya ngayon, si Sir Dan Villamil. Sir Dan, magandang hapon. Magandang hapon po Sir Kyle at sa ating mga taga-subaybay dito sa DZRH. Huling namataan yung sentro ng mata ni Bagyong Domeng kanina alas 4 na ng hapon sa layong 815 km silangan ng Hilagang Luzon. May taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 120 km per hour at pagbukso na umaabot ng 150 km per hour. Sa kasalukuyan, gumagalaw ito northwestward or pahilagang kanluran sa bilis sa 20 km per hour. Sa ngayon, walang nakataas sa tropical cyclone wind signal sa ating bansa pero dahil sa epekto ng trough or extension ni Bagyong Domeng, makakaranas tayo ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagsilat sa silangang bahagi ng Luzon. At dahil naman sa epekto ng southwest monsoon o yung hanging habagat na kasalukuyang kinahatak nitong si Bagyong Domeng, makakaranas rin tayo ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng southern Luzon, Visayas at sa Mindanao. Kaya sa mga lugar na ito, especially itong kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas, maghanda po tayo at maging alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy yung mga pag-ulan ating mararanasan sa mga susunod na araw. At sa kalagayan naman nating karagatan, sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially dito sa eastern seaboards ng Luzon and Visayas dahil posible tayong makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Sir Kyle? Opo. Sir Dan, maiba lang ako. No? Ngayong araw ho, idineklarado na po ng Pag-asa ang opisyal na pagsimula ng habagat season. Pero I think marami pa rin ang naguguluhan kasi akala nila kapag sinabi nating habagat season na ay ito na ang pagsisimula ng rainy season. Kayo na nga po ang magpaliwanag, sir. Ano po ba ang dapat nating maintindihan kapag sinabi nating habagat season na? Okay po. So yung sa rainy season po may mga criteria po tayong sinusunod do. So isa sa mga criteria na yon ay dapat yung hangin natin nanggagaling sa southwest o timog kanluran. So nasatisfy na po yon since nag-declare na po tayo ng onset ng southwest monsoon. Yung pangalawa pong criteria natin tinitignan, yung mga stasyon natin, mga weather station natin in particular, sa kanlurang bahagi ng ating bansa dapat makapagtala ng mga significant na value ng rainfall within a period of 5 days. So once na masatisfied po yung criteria na ito, saka po tayo mag-declare ng onset ng rainy season. Alright. Siguro po, panghuli na lang, Sir Dan, sa buwan ho ng Hunyo, meron na po bang forecast ng Pag-asa kung ilang tropical cyclone po ang posibleng pumasok sa bansa sa buwan ng Hunyo? Yes, po initial projection po natin for next month, isa hanggang sa 2 bagyo ang posibleng mamuo o pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Alright. Maraming salamat po, Sir Dan Villamil ng DOST Pag-asa. Thank you po and good afternoon. Boom! Balita! Boom! Balita! Si Sir Dan Villamil ho ng DOST Pag-asa. Ayan, napakinggan ho ninyo na hindi ho ibig sabihin ng habagat season na ay opisyal na hong pumapasok ang panahon ng tag-ulan. Tayo po ay nasa transition phase pa lamang, ibig sabihin ay papunta na rin tayo doon. Anyway, narito na ho ang mga pinakamalalaking balita atin hong babalikan at hihimayin dito po sa DZRH Boom Balita Rewind. Para ho
sa ating top 5 story of the week. Mag-iisang linggo na ang lumipas pero tuloy-tuloy pa rin ho ang isinasagawang search, rescue at retrieval operation. Diyan po sa gumuhong itinatayong gusali sa barangay Balibago sa Angeles City, Pampanga. Ayon kay J. Pelayo IV, City Information Officer, natukoy ng pamilya ng biktima ang pagkakakilanlan nito na si Roberto Sabile. Kahit na ito ay nasa state of decomposition na, ito ho yung ika-6 na biktimang na-recover sa ilalim ng mga debris. Si Sabile ho ay ama ng biktimang si Christian na una nang na-recover sa tulong naman ng K9 unit ng Philippine Coast Guard noong araw ng Huwebes. Samantala hindi naman bababa sa 14 na katao ang kasalukuyan pa ring nawawala. Kaugnay nito ay pinatawag na ng PNP-CIDG ang may-ari ng gumuhong gusali. Ayon naman kay Angeles City Mayor John Lazatin II, posible ring maharap sa preventive suspension ang sino mang empleyado ng lokal na pamahalaan na sangkot sa pag-aproba sa building permit. Una nang sinabi ng DOLE, Region 3 na naglabas sila ng stoppage order na sa naturang proyekto dahil sa safety deficiency, pero itinuloy pa rin ang konstruksyon matapos umanong makapag-comply ng kumpiyansa o ng kumpanya sa mga itinakdang requirement ng DOLE. Para naman sa ating top 4 story of the week. Matagumpay na naharang ng minority block ang mosyon ni Senator Rodante Marcoleta na amyendahan ng Senate rules upang payagan ang mga senador na makadala sa sesyon at makaboto online. Kasunod ito ng ginawang walkout ng minorya sa gitna ng sesyon ng Senado. Para kay Senator Panfilo Ping Lacson, labag sa rules ang gustong mangyari ng mayorya dahil na-refer na sa Senate Committee on Rules ang mosyon ni Marcoleta noong May 11. Hindi pa na-constitute ang Committee on Rules dahil idineklarang bakante ang lahat ng posisyon nang nagkapalitan ng liderato ng Senado, pero bigla na lang ibinilik sa Senate floor ang mosyon kaya't kanila itong tinutulan. Bukod dito, kinwestiyon naman ni Senator Erwin Tulfo ang tila pagmamadali ng mayorya na amyendahan ng Senate rules. At iniugnay niya ito sa balitang inilahad ng Ombudsman na may 2 senador ang makakasuhan at maaaring magkaroon ng warrant of arrest. Dahil sa pag-walkout ng minorya, nawala ng quorum ang Senate plenary dahil kinakailangan ng 13 senador na present bago magkaroon ng quorum. Matatandaang 13 senador ang miyembro ng majority block, ngunit absent at kasalukuyang nagtatago si Senator Bato de la Rosa, kaya 12 na lamang ang natira sa Senado. Para naman sa ating top 3 story of the week. Dito pa rin tayo sa mga senador. 6 na individual ang inirekomendang kasuhan ng Philippine National Police ng obstruction of justice matapos makatakas si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kabilang dito si Senator Robin Padilla. Nauna nang umamin na isinakay niya si de la Rosa kinaumagahan noong magkaroon ng barilan sa loob ng Senado. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni CIDG Director Major General Robert Alexander Morico II, nakasama sa pinakakasuhan ng nakilala ng driver ng pick-up na nagsilbing backup vehicle nang lumabas si Bato sa bakuran ng Senado sakay ng SUV ni Padilla. Gayon din sabit sa referral ang Lady Assistant at Security Aide ng Senador na dati umanong nagtrabaho sa Armed Forces of the Philippines at nakuna na sa Senate CCTV habang bitbit ang isang bulletproof vest. Una nang sinabi ni Morico na hindi lang basta simpleng pagpapasakay ang ginawa ni Padilla sa kalyadong si De La Rosa, kundi isang planado at highly coordinated na hakbang. Aniya hindi mangyayari ang pagtakas si Bato kung hindi dahil sa indispensable cooperation ni Padilla. Hindi bababa sa 4 na lokasyon ang sinalakay ng CIDG at NBI sa tangkang isilbi ang International Criminal Court warrant laban kay De La Rosa.
2 rito ay sa Parañaque, isa sa Bulacan at isang bahay sa Angeles City, Pampanga kung saan pinaniniwala ang nakatira ang kaanak ni Padilla at may-ari umano ng binabanggit na backup vehicle. At sa atin namang top 2 story of the week, ikinokonsidera na ngayong ng Department of Interior and Local Government ang pagbibigay ng pabuya sa sino mang may impormasyon sa kinaroroonan ni Senator Bato de la Rosa. Pero nilinaw ni DILG Secretary John Vic Remulla na ito ay kinokonsidera pa lamang, ngunit hindi pa ito napapanahon sa ngayon. Aminado ang kalihim na hindi madali ang paghahanap sa senador at nagpapatuloy ang police operation sa buong bansa para matunton si De La Rosa. Sa kasalukuyan, nakabantay pa rin ang 19 na police station ng Police Regional Office 11 sa Davao City sakaling dito nagtatago si Senator Bato. Ayon sa tagapagsalita ng Davao City Police Office na si Captain Hazel Caballero, wala pa silang natatanggap na opisyal na kopya ng naturang warrant mula sa International Criminal Court kaya limitado lamang sa monitoring ang kanilang ginagawa. Git ng pulisya, susundin nila ang tamang police operational procedures at sisiguruhin na walang karapatang maabuso sa anumang operasyon. Anila'y magiging patas ang kanilang pagtrato sa sino mang aarestuhin. Samantala, plano namang iapela ng kampo ni Bato ang desisyon ng PNP na kanselahin ang lisensya ng kanyang mga baril. Ayon sa kanyang abogado, hindi naman convicted ang mambabatas kung kaya't hindi makatwira na ibaba ang naturang kautusan. Sinabi ni Attorney Israelito Torion, magiging questionable ang pag-revoke sa firearms license nang walang kaakibat na court order. Batay sa impormasyon ng NBI, ang senador na wanted sa ICC dahil sa kasong crimes against humanity ay nag-iingat ng hindi bababa sa 118 lisensyadong mga baril. Para naman sa ating top story, ngayong nagdaang linggo, sa ikatlong pagkakataon muling nahaharap sa kasong plunder at graft si Senator Jinggoy Estrada at sa pagkakataong ito tungkol naman sa flood control scandal. Nadawit ang pangalan ni Estrada sa anomalya matapos ibisto ni dating DPWH Engineer Bryce Hernandez na tumanggap ng kickback ang senador mula sa flood control project. Bukod kay Jinggoy, kasama din sa kinasuhan si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pang respondents. Personal na nagtungo sa Sandigan Bayan si Estrada at nagpiyansa sa halagang 90,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Samantala, sinabi ni Attorney Noel Estrella, legal counsel ni Senator Jinggoy, na una na silang nagharap ng urgent motion to withdraw the issuance of warrant of arrest sa Sandigan Bayan 2nd at 5th Divisions nitong araw ng Martes. Nilinaw naman ang Sandigan Bayan na hindi pa naglalabas ng arrest warrant ang 5th Division ng Graft Court kaugnay ng kasong plunder laban kay Estrada, kay dating DPWH Secretary Manny Bonoan at sa 3 iba pa. Paliwanag ng Clerk of Court ng 5th Division, may nakabinbing mga mosyon na kailangan mo nang resolbahin bago magpalabas ng warrant ang hukuman. Sinabi ng abogado ni Estrada na si Attorney Estrella na naghain sila ng urgent motion upang pigilan ang paglalabas ng warrant of arrest. Yan na ho mga pinakamalalaking balita sa nagdaang linggo at inhuyang binalikan ating hinimay. Dito lang yan sa DZRH Boom Balita Rewind.
Narito ang mga sari-sari at mga halo-halong balita. Balitang showbiz, balitang sports, balitang pangkalusugan, balitang karumal-dumal, balitang kahindik-hindik, at balitang nakakatuwa. Dito lamang sa ating mga chapsuy na balita. Mga chapsuy na balita. Unahin na natin sa ating chapsuy na balita ang kakaibang balita ni Jackie Resho, isang umanong teacher. Tuloy pa rin daw ang pagtuturo sa nag-iisa niyang estudyante. Diyan ho yan sa isang probinsya sa China. Alamin nga natin ang kakaibang report ni Jackie Resho. Jackie. Tanging si Jiang Haochan, isang 7 taong gulang na batang lalaki, ang enrolled sa isang rural primary school sa Eastern China. At ang natatangi din itong guro ay ang veteran teacher sa lugar na si Jiang Gonan na mahigit 42 years nang nagtuturo. Marami kasi sa mga dating estudyante at guro ng paaralan ay lumipat na sa syudad. Gayunpaman nananatili si Gonan kahit pa maaari na siyang magretiro sa pagtuturo para gabayan si Haochan sa lahat ng kanyang compulsory subjects sa primary school. Ang pagpupursige ni Gonan na maturuan si Haochan ay dahil sa kagustuhang mabigyan ng magandang edukasyon para magkaroon siya ng magandang kinabukasan. Mahirap lamang ang pamilya ni Haochan at tanging ang kanyang lolo't lola ang kasama niya sa bahay habang ang kanyang mga magulang ay nagtatrabaho. Kaya minsan ay mismong si Teacher Guanan ang nagluluto at nagpapakain kay Haochan sa school para matulungan na rin ang kanyang pamilya. Ang tanging hangad lamang ni Guanan para kay Haochan ay makapag-aral pa ito ng mabuti sa mas magandang paaralan. At yan ang aking kakaibang balita. Ito si Jackie Resh ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Boom Balita! Boom Balita! Ay maraming salamat Jackie Resho at of course sa ating mga nakasamang classmate ngayong araw ng hapon o ngayong araw ng Sabado, sina Michi Alcanar, Francine Galman, Lara Day Bocado at Mary Grace Martin ng Bulacan State University, ang Chicharon, capital of the Philippines. Ay, joke lang yon. At of course, maraming salamat sa mga sumubaybay sa ating Facebook Live. Kina Leo Cervantes Havares, kay Anthony Abrenica, good afternoon. Kay Esalita Sakdalan, Wenny Makalalad, Sugiang Ventura, kay Rachel Ann Barsha, kay Ray Lane Armenio, kay Nelson Malinaw. At nakatutok din sa ating ngayong hapon si Don Carlos Bagtas Pobre. Ayan, magandang hapon din kay Teresita Atienza. Ayan, sa ating mga nakasubaybay sa ating YouTube Live via DZRH News Television. Yan na po ang kabuuan ng isang oras na balitaan. Dito po sa DZRH Boom Balita, ako po ang inyong nakasama. At sa pangalan ho na buong pwersa ng DZRH News, kay Health Dan Moro ng Radio Tech at sa ating TV Tech, sa pangalan ho ni Yuel Reyes, ito po si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po ang programang Spotlight with Sister Ann. Oras ho natin, 1 minuto bago mag-alas 6 ng gabi.